Pag-uusapan po natin ito po, yung, detalye po nitong sa Pardo ng UAE. Punong-puno pa talaga ng kasinungalingan o panlilito 'no, panlilin lang, yun ang pinaka-right word 'no. Actually hindi sila nagsisinungaling kung babasahin mo yung ano nila parang, nililin lang nila yung mga tao, eh. Meron naman po talagang pinardon pero mali po yung gustong palabasin ng gobyernong ito 'no. Okey. Tapos eto po, ko-conduct na rin po ng sariling war on drugs probe itong Senado. Bakit po takot na takot si Abante at tsaka 'to si De Lima na maging bias yung senador? Yung House of Representative po ba hindi bias? 'Di po ba? House of Representative po nagko-conduct ng war on drugs, hindi bias. Ah, Baka mabisto ba yung kung sino ang tunay na nagsisinungaling? Kasi yung mga sinasabing hearsay nila Garma, nila Kerwin Espinosa, hindi po kino-question ng mga congressman, eh. Tuloy-tuloy lang, eh. Sinasabi pa ganito po magtanong, isang halimbawa lang, mamaya na, introduction pa lang. Kaya ako biglang napabalita kasi, marami pong, balita ngayon. Siguro 'pag may chance pa, pati po 'tong Pogo 'no, at tungkol sa ICC. So, 'yan po mga pag-uusapan natin pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay niyo? Pindot na, okey. Unahin na po natin 'tong yung panlilinlang 'no. Ang husay po hindi ko maintindihan kung bakit itong gobyerno na 'to, sa tingin niyo po ba hanggang ngayon minamaliit niyo pa rin yung kakayahan ng social media na yung sinasabi ninyo ay puwedeng ma-expose? Ilang beses na po ba kayo nagsalita tapos wala na pong tiwala, eh. Alam niyo itong gobyernong 'to, sagana sa fact check ng mga social media. 'Pag may sinabing parang kakaiba, tignan niyo, sanay po ang gobyernong ito na pangako pa lang pinagmamalaki na, 'di ba? Pangako pa lang ₱20 na bigas, tuwang-tuwa sila, "Hindi kinaya ni Duterte 'yan." Tapos wala naman pala. Yung mga pangakong magiging ₱29 ang bigas, yung pala sa kadiwa lang, 'no? Yung pangakong sa ganitong petsa, 34, yung ang dami po nilang, yung pangako nila na sa 2028 bababa na presyo ng bigas, magkakaroon panay po ano 'no, panay po drawing sa madaling salita 'no, drawing. Pero sinasabi po nila 'pag meron palang plano. Kaya nagtataka ako out of the blue, biglang nagpardon ng 143 Filipinos na hindi pinagmalaki ni Marcos na may ginagawa silang hakbang. Ibig sabihin, wala talaga silang hakbang dun 'no? Kaya tamang hinala ko nung binabalita na, nagpalaya ng 143 Pilipino. Okey, ano po ang katotohanan? Eto po ang katotohanan, 'wag na po tayong, ah, 'wag na po tayong yung hindi, ano muna yung sinasabi nila? Okey. Ito po ang basehan 'no, Philippine News Agency naglabas po 'to. Ito po pinaka-reliable po 'to. May sumasabit sa ngipin ko.
Nung panahon po ng, ni Pangulong Duterte at ng mga naunang presidente, 'pag lumabas na po sa PNA, Philippine News Agency, ano na po 'yan 'no, as good as ano na 'yan, talagang pahayag na ng pangulo, wala ng fake news diyan. Kasi aminin man natin at hindi, marami talaga kahit sa social media, punong-puno rin ng fake news, eh, 'no. So yung PNA, Philippine News Agency, talagang ito po ay, opisyal na pahayagan ng gobyerno ng Pilipinas. So 'pag, dito na lumabas, pagtitiwalaan mo na at dito po kinuha ng maraming mga media natin yung balita na nagpalaya sa 143 Pilipino. Ayan po, Marcos thanks UAE. Ito po ay October 15. Dalawang araw pa lang po nakakalipas. Marcos thanks UAE President for pardon of 143 Filipinos. So tapos yung nakalarawan diyan, mukha ni Presidente Marcos na tumatawag sa telepono. Parang, "Oh, thank you, at pinagbigay," parang ang dating sa'tin. Tapos pinagmalaki na ng mga vlogger at mga tauhan sa social media nitong administrasyon na 'to. Parang ang dating, dahil sa tawag na yun ni Marcos, kaya pinalaya yung 143 Filipinos. Pero ano po ang basahin natin. President Ferdinand Marcos expresses gratitude to United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed for the pardon of 143 Filipinos. Kulang kayo, eh, hihimay-himayin natin 'to. Marcos, in a social media post Tuesday, said he talked with UAE President over the phone where they discussed the flourishing ties between two countries. O, 'di ba? Pinapakita na tumawag tapos sa picture pinapakita na nakangiti si Marcos na tumatawag sa telepono. So ibig sabihin, sa unang dalawang statement, may kinalaman yung magandang relasyon ng UAE at ni President Marcos, sa pagpapalaya ng 143, pagpapardon ng 143 Filipinos. May masama ba ron ba dun? Wala. Masaya tayo na meron nga pardon na 143. O eto pa, idagdag pa natin. Eto po si Romualdez, 'no? Ayan, sa Manila Bulletin, sabi po, Marcos strengthening of ties with UAE vital to the pardon of 143 Pinoys, says Romualdez, 'no? So yung yung magandang ugnayan daw po ni BBM at saka ng UAE, ayun po yung vital sa 143 Filipinos, pardoning sa Middle East. Okay. Yan yung sinabi ng PNA, ni Pangulong Marcos at ni Martin. Pinalalabas nila na ang laki-laki ng papel ni Pangulong Marcos. Hindi ka ba natutuwa ba dong na may 143, no? 143 na Pilipinos na pinalaya ang UAE? Natutuwa po ako. Pero ano po ba yung katotohanan? Ibig sabihin, hindi po 143 na Pilipino. No, hindi lang po pala Pilipino 'yan. May kasama rin pong ibang mga lahi. At ito po ay taon-taong ginagawa ng UAE. Nagpapalaya ng mga bago sa Union Day, no? So natural po 'to at ang pinalalaya po nila hindi po kasama hindi po kasama yung tinatawag nating mga drug offender, yung mga ano lang, yung mga offense lang mahihina lang. So hindi po kasama rito yung mga death row, 'no, wala po yung mga bibitayin. Alam niyo ang internet humihina yan 'pag maraming gumagamit, eh. Puta madaling araw.
So yung 143 po hindi po purely Filipinos yun, ayon po dito 'no. Ito po ay, iba't ibang lahi at ito po ay, pardon, ginagawa nila taon-taon, mayroong request o walang request yung mga Pilipino. Usually po para hindi lang po tayo malito 'no, usually po ang pinakikiusap natin, nung panahon ni Pangulong Duterte, ang pinakikiusap po natin sa mga bansa, yung bibitayin. Yun po yung yun po yung ano natin. Pero yung mga lesser offense, hindi po natin pinakikiusap yung mga lesser offense na yan. Yung mga makukulong lang na 1 taon, 2 taon, wala po ako nabalitaan na pinakikiusap yan. Eh, yun lang po pala yung pinardon nito at hindi po yung 143. Okay. So, wala pong problema na magbigay ng pardon yung UAE. Tiyak diyan may kasamang Pilipino na napardonan. Pero taliwas po sa gusto nating mangyari na yung magawan ng paraan yung mga nasa death row. Kasi wala na, eh, tigok na sila, eh, pagkatapos 'pag hindi nagawan ng paraan. So, tinama lang po natin yung mga pagmamagaling 'no, at yan po ay hindi through the efforts of the president kundi, yearly ginagawa po yan at yan po ay, alam ng mga OFW natin na taga UAE. Okey. Ngayon, usapin ng death row. Alam niyo sana hindi na lang nagsalita si Pangulong Marcos 'no. May sinabi po siya rito sa isang panayam niya na medyo nakakaawa po 'no. Ito po yung sinasabi ni Pangulong Marcos habang, siya ini-interview, 'wag ko nang iparinig kasi mahina naman. "We tried everything." Ayun po yung salitang deserve 'no na malungkot po para sa mga Pilipino. Na triny naman daw po ng mga natin ang lahat, pero talagang gano'n yung we tried everything for many, many years and the Saudi government really tried to look and be sure that the judgment of hanging was deserved. Ang pangit pong pakinggan 'no na na parang tayo pa nangangatwiran na deserve 'yun kasi ni-review na 'yan ng Saudi, wala na tayong magagawa, 'yan yung batas nila at tingin ng Saudi government ay deserve yung pagkamatay ng OFW. Ang pangit po bilang presidente na marinig sa inyo, dapat hindi na lang kayo nagsalita na pinagtanggol yung Saudi government na deserve nung Pilipino natin na mabitay sa bansa nila 'no. Kasi Filipino president po kayo, hindi naman po kayo spokesperson ng Saudi Arabia, eh. Yun lang po yung tsaka sana 'wag niyo na po ipagmalaki yung mga yung mga napardon na wala naman kayong kinalaman. Kasi taon-taon naman 'yan at hindi po sabi ko nga ang dami palang Pilipino 'no, pinalaya. Eh, libo siguro Pilipinong nakakulong dun sa UAE. Okey, punta na po tayo sa ibang mga balita. Camille Villar ramps up FB and ad spending before COC filing. Ito po si Camille Villar ay, pinakamalaki po 'no, ang ginastos sa FB, ads, 'yan, para sa kanyang nalalapit na pagtakbo. Yung before ng filing kasi puwede pa, eh, 'no. So, sa kasawiang palad hindi pa rin po siya pasok sa top 12. Alam niyo Villar hindi naman sa ano 'no, kaya ka inaayawan ng tao ngayon kasi si
Alam niyo very popular na yung mga bilyar 'no, tapos popular din kayo na kaalyado ng mga Duterte. Ngayon pong panahon na nagbabawas kami ng mga nang-traidor sa mga Duterte, yung mga dating kaalyado na tinablan na yung mga Duterte, eh, damay-damay ka talaga, hindi ka talaga masasama. Huwag kayong mag-alala, ngayon po pumasok na si Marcoleta sa mga survey, 'di ba? Susunod po 'yan yung iba pong mga kandidato namin na ngayon lang po nalaman ng tao na kandidato pala. Yun kasi yung yun yung advantage nung gobyerno, eh. Government, yung 12 sa government, kilala na sila lahat, eh. 'Di ba? Kaya, yung backlash niyan, yung bilyar kung hindi ka papasok sa 12, eh, malamang 'no, dahil sa mali kayo ng, sinapian. Kasi hindi po natin sila mapapatawad, yung mga umayaw po, hindi naman po sila dahil hindi sila naninira sa Duterte, hindi po yun yung usapin, eh. Yung panahon na nangangailangan yung mga Duterte ng mga kakampi, nasaan kayo? Kumampi kayo sa kalaban ng mga Duterte, 'di ba? Yung panahon na iniwan na si Duterte ng lahat, 'no? Kakapiranggot na lang, nasaan kayo? Kumampi pa kayo doon sa mga nang-aapi kay BP Sara, nang-aapi dito sa walang katapusang pang-api, pang-ungkat ng mga kasalanan di umano na nagdaang pangulo. Yun ang kinampihan nyo. Eh, ang bilyar, di ba? Matagal kayong kaalyado ng mga Duterte. Tapos, sasaba kayo ngayon na yung kalaban ng Duterte. Hindi na po lihim yan, no? Hindi po yan paksyon lang ng unit team na mamimili kayo ng paksyon. Hindi po. Magkalaban na po sa politika. Alam na po ng mamamayang Pilipino. No? Kahit na magkanong gastusin mo bilyar, hindi ka mananalo. Hindi dahil sa pangalan mo bilyar. Kung hindi, nang iwan kayo. Iniwan nyo yung mga Duterte. Lahat yan ng mga nang iwan. No? Kahit sabihin pa ng mga vlogger namin na iboto kayo. Never namin kayong iboboto. Kaming mga Duterte. Okay. Punta tayo sa ibang balita. Ito nakakatawa po to si Shell Jokno. Pag nanaro daw siya sa Akbayan Party List, no? Jokno will push for laws that will task an independent civilian agency to discipline police officers. Yung pagdidisiplina raw po sa mga pulis, eh magke-create na naman siya ng another civilian group na yun naman ang magdidisiplina sa mga pulis. Alam mo ang pulis, Jokno, ang pulis, ano na yan, civilian in nature yan. Hindi po military yan. No, civilian siya in nature. Dadami lang yung mga grupo na yan. Makakaaway lang ng mga pulis yan. Gugulo lang ang Pilipinas. Kaya kung ganito po yung mga ihahalal natin, wag na po natin iboto yung akbayan na yan. Tuwan-tuwa siya, malaki na chance niya maging congressman, di ba? Okay. Sa mga sinisiraan po, patuloy na sinisiraan yung Duterte's war on drugs. Ito na po yung mga numero. Kasi ano lang kayo no? Gusto niyong pasamain yung mga Duterte. Ngayon, pati yung mga pagpatay sa mga drug lords, hina-highlight ninyo na parang ang laking kasalanan. No? Mga congressman lang naman nasasamaan sa namatay ng mga drug lords. Yung mga pangkaraniwang Pilipino, gusto po nila yun. Okay, para po sa mga numero, kasi mahilig tong mga to na wala naman daw epekto yung war on drugs ni Duterte. Ito po, PNA din to, Philippine News Agency, na inisyu noong 2022.
February. Ayon po sa PNA, nung matino pa yung presidente, PH crime rate drops by 73.7% in 5 years under PRRD. Ulitin po, 73.7% po ang ibinaba ng krimen. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, wala mo na po tayong maririnig na araw-araw na rape, araw-araw na nawawalang bata, araw-araw na. Ngayon, balik na naman. Tumahimik po talaga 73.7% ang binaba ng krimen. Grabe po yan. No? Kaya tama si Abalos. Correct. Back to zero po. Hindi po biro yun, yung pagbaba ng 73%. Kaya tama si Abalos eh. Yun pong 7 out of 10. Kaya tignan nyo, pasok siya ron sa data na to na 73.7%. Yung 7 out of 10 krimen ay dulot ng droga. So kung ineliminate ni Pangulong Duterte yung droga, 0.7% yung krimen. Kasi nga, karamihan po ng krimen ay drug-related. Kung talamak ang droga, wala namang hanap buhay ang mga nagdodroga na yan. Sino naman sa tingin yung mag-hire sa mga itsura pa lang ng mga drogista? Iha-hire mo ba yun? Saan kumukuha ng pandroga yan? Di sa bentahan ng mga gamit. Kaya huwag kayong magtaka, in larger scope, bakit ang unang naiisip, magbenta ng ginto, magbenta ng mga ari-arian ng Pilipinas. Normal po yan eh. Sa maliit na scope, no? Yung mga drug addict po, nauubos yung kagamitan sa bahay. Sa kabebenta. Pero yun mo, pambili mo ng drugs. Anong pambibili mo ng drugs? Wala ka namang hanap buhay. Wala nang nagbibigay sa'yo ng kamag-anak ng pambili ng droga. Di ba? Kaya, ang tendency mo, ibenta mo mga gamit sa bahay para may pandroga. Ganun din po rito ngayon sa Pilipinas. National na po ang scope ng bentahan. National din kasi yung yung leader kasi natin. Alam nyo na. Okay. Kaya, nararapat lang po. Tapos ang pinalalabas ninyo, ang masamang masama, yung mga nag-conduct ng war on drugs. Ayan na nga, data na po yan. No? PNP. Crime rate bumaba ng 73.7%. Ngayon, kabadong-kabado si Abante. Magko-conduct daw ng war on drugs probe si Bato de la Rosa. Siguro sa isip ng mga congressman, ngayon lang nila naisip, no? No? Ngayon lang nila naisip. Ang tagal nang sinisiraan yung war on drugs. Tignan po ninyo, imbitahin din nila si Garma tsaka to si Kerwin Espinosa. Kasi walang alam ng hearsay. Biruin mo, tanong nito, si Abante mismo nagtanong kay Kerwin. Sabi, sa palagay mo ba, sino may kinalaman dito sa sa palagay daw? Ibig sabihin, hindi niya alam. Sa palagay mo ba, may mas mataas pa kay Bato yata o kay Bongo na may kinalaman dito? Sa palagay ko po, siyempre, sasabihin naman isa sa palagay.
Alam niyo po, kung kayo po ay mga abogado o nakakaintindi man lang ng batas 'no, yung salitang "sa palagay" hindi po pupuwedeng tanggapin 'yan. Ang kinakailangan po 'pag mag-aakusa ka, alam mo yung inaakusahan mo, nakakita ka na nakita niyo po kung papaano yung panahon nung impeachment ni Erap. Paano mo nasabi na si President Erap ang, pumirma diyan? Naroon po ako nung pumirma siya, eh, nakaharap po ako, eh. Gano'n ang testigo, hindi yung tatanungin ka ng congressman, sa palagay mo, sino pa mas mataas kay Bato? Eh, sa palagay ko po sa palagay ko po si President Duterte. Anak ng pupa, tatanungin ka, alam mo ba 'yan? Ngayon po nakikita niyo na 'no, na kung sino mga kakampi ng mga sindikato. Hindi po mag-i-stand sa kahit na anong korte yung sa palagay. Kaya takot na takot siya. Tinanong siya, eh, "Sa tingin niyo po ba magiging patas yung yung gagawin ni Bato na imbestigasyon sa war on drugs sa Senado?" Sabi ni Abante, "Bias 'yan." Kasi ano ba siya, 'di ba, na-promote siya nung panahon ni Duterte, et cetera, et cetera. Oh, eh, ano ngayon kung bias? Bias din naman kayo, eh. Bias kayo, pro-drug lords kayo, eto naman bias, pro, pro war on drugs. Ano pong masama? Pareho naman kayong bias. Hayaan niyo taong magpasya, hindi lang yung bias ninyo yung naririnig. Eto si De Lima takot na takot, 'no? Ano sabi ni De Lima? De Lima sa drug war, probe, kailangan maging objective sila. Objective, ano ibig sabihin? Hindi pa nagsisimula, umatake na, eh. Sila Senator Bongo, ay wag naman nilang gamitin yung posisyon nila o status nila dyan sa Senado para for example magbraso. Di ba O wag daw gamitin yung status nila bilang senador para mambraso. Bakit hindi mo sinabi yan sa mga congressman na nambrabraso? Alam mo, DOJ ka dati, De Lima, alam mong mali yung 'pag hindi nila kursunada yung sagot, kino-contempt, eh, 'di ba? Mas malala 'tong mga congressman, eh, kaysa kay ano, kay dugu-dugugang Richard Gordon. At least si Gordon pinapakita niya muna na nagsisinungaling. Ito po hindi nila maipakita na nagsisinungaling, hindi kursunada yung sagot, nagsisinungaling na, kino-contempt na. Bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan? kailangan ay maging bukas ang kanilang isipan na maging objective sila sa pag-handle. Oh, bukas daw dapat ang isipan at maging objective ang senador. Alam mo, dapat matagal na nga 'to, Senator Bato, eh, 'no? Dapat nung nagsimula pa lang sila ng AJK para hindi kayo napagbibintangan ngayon. Kasi iimbestigahan niyo lang nung kayo na tinuturo, eh. Iimbestigahan lang kasama pa si Bongo, 'di ba? Eh, kung nung una pa lang sinabayan niyo na imbestigasyon nila, hindi niyo naman iimbestigahan na kung yung ano, eh, yung mga sa linya nila, eh. Iimbestigahan niyo yung katamaan naman ng war on drugs. Dapat yung war on drugs, diyan sa maipakita niyo naman yung tama.
ano epekto ng war on drugs. Mag-imbita kayo ng mga barangay captain. Hindi po yung susundan nyo lang yung sa Congress. Mag-imbita kayo ng mga pulis, yung statistics ng PNP. Paano aktual na bumaba yung krimen. Mag-imbita kayo ng mga mga mayor katulad ni Richard Gomez at ng iba pang mayor. O yan na naman kayo. O, at least kahit mahina, palagay na natin hindi siya kasing galing ng gusto ninyo. At least mag-iimbestiga siya. Yun yung problema nyo eh. Ngayon ayaw niyong iboto kung walang pumasok. May mag-iimbestiga ba para kay Tatay Digong? Yan yung iniisip nyo dapat, hindi lang yung magaling kaya dapat iboto eh. Putya magaling pala eh. Alam nyo, pinakamagaling na kandidato ngayon, ha? Kung pagalingan pala gusto nyo. Kasi sawa na ako riyan sa mga pang-uurat ninyo na hindi dapat iboto yung mga kandidato natin. Alam nyo ba, ito real talk tayo Alam nyo ba kung sino pinakamagaling na kandidato ngayon? Si Marcoleta, di ba? O, alam nyo, tsaka si Marcoleta, tsaka si Vic Rodriguez, magagaling sa batas. Alam nyo kung sino pa ang magaling sa batas? Kung pagalingan pala ang gusto nyo? Tanong nyo sa akin kung sino. Si Tolentino. Baka mas magaling pa sa batas si Tolentino kay Vic Rodriguez at kay Marcoleta eh. Iboboto ba natin dahil magaling lang? Kalokohan po yung pamantayan nyo. No? Sa totoo lang po, wag po kayong tumingin lang sa galing. Tumingin po kayo sa katapatan sa mga Duterte ngayon. Eh magaling pala gusto nyo. Di si Tolentino ang dapat manalo. Oh, yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Huwag niyong baguhin yung sinasabi niyo. Tatapatan natin yan. Kung galing at galing lang, di si Tolentino iboto natin. Bakit mo iboboto yun? Alam mo na nga ang taksil yun. Hindi lang po yan yung pamantayan, yung galing. Katulad ngayon, kung wala ba si Bato, kung iba po ba may hawak niya, kung hindi nanalo si Bato, may magkakaroon ba ng investigasyon sa war on drugs? Na pabor naman sa gobyerno ni Duterte? Malamang wala. Hindi po. Yung pagalingan kasi kinakantsawan nyo si Bato na hindi magaling eh. Kinakantsawan nyo rin si Philip Salvador na hindi magaling. Sino mananalo? Yung mga magagaling? Paulit-ulit na tayo yan eh. Ayaw nyo kay Bato, huwag na kayo magsabi na Duterte kayo. Kasi si Bato ang isa sa pinakatapat sa Duterte, kay Duterte. Yung iba nagiging Duterte, ngayong kailangan nila ng boto. Si Bato, kasama ni Duterte sa war on drugs na hinahangaan nyo. Eh yung iba hindi naman ma-original na Duterte yan eh. Kaya nga binibigyan ko po kayo ng halimbawa na hindi porket mas magaling, hindi po pamantayan yung magaling. Magagaling na po yan. Pucha, naging PNP chief ba yan ng walang galing? PMA year po yan. Si Bato, hindi po nang iwan. Yung nangangantsaw ba kay Bato na wag iboto, PMA year? Abogado ba? Okay.
balik po tayo. Kasi laban tayo ng laban. Laban tayo ng laban. Tapos pagdating ng binigyan na tayo, isa lang, sa loob ng 3 taon, 1 araw lang ang kapangyarihan natin. All those days, no? Lahat, 2 taon at 364 days. Ang kapangyarihan ay nasa mga congressman, nasa pangulo, nasa mga gobernador, mayor, no? 1 araw lang yung mas makapangyarihan tayo sa kanila. Isusuko pa natin dahil may nagsabi sa atin, "Wag natin iboto si Bato, wag natin iboto si Bongo, wag natin iboto si Ipe." Eh sino pala mananalo? Lahat na lang ng kakampi nila. Kawawa naman yung mga Duterte. Tapos yung mga nagsasabing wag iboto si Bato, Bongo, at saka si Philip Salvador, yan din yung mga nagsasabi na wala ba tayong gagawin para mapalaya si Marcos? Ano ba? Ano ba kayong mga Pilipino kayo? Wala na ba kayong kakayahan gawin para mapalaya si Marcos? Sila rin yung naninita. Eh yan nga yung alam niyo sa totoo lang, no? Ito real talk tayo. Ang dami na pong gumagawa sa atin. Nakaw dito, nakaw doon, bulsa dito, bulsa doon. Wala silang pakialam eh. Wala silang pakialam kung tama o mali yung ginagawa nila. Gigipitin si Sara Duterte, gigipitin yung mga Duterte, gigipitin lahat ng kaalyado. Wala silang pakialam. Lalo na kung mananalo sila. Imagine niyo kung majority nakuha ni Marcos na senador. Ano pa makaka-stop sa kanila para doblehin pa yung pangwawalang hiya? Eh mahirap sa inyo, putya, sita kayo ng sita. Kailan natin babagsak yan? Huwag niyo iboto yung mga kaalyado natin. Pag nanalo yung Team Marcos, sa totoo lang po, no? Wala na pong pigil yan. Benta rito, benta ron, bulsa dito, bulsa doon. Eh kahit naman magdadaldal yung mga Duterte na yan, tayo pa rin iboboto niyan. Dalawa lang po iisipin nila, wala nang puwersa yung mga Duterte o tayo, kayang-kaya nating utuin na tayo iboto. Magpakalat lang tayo na wag iboto si Bato, wag iboto si Philip Salvador, wag iboto si ganon, wag iboto si Marcoleta, wag iboto si Chavit, wag iboto si... Ngayon, may mga anti-Chavit na nakakapasok dito eh, na kung ano-ano pinagsabi. Wala naman akong makitang sinabi ni Chavit laban sa mga Duterte. Ang nakita kong sinasabi ni Chavit ang nakita kong sinasabi ni Chavit, pasalamat kay President Duterte sa pag-endorso sa akin. Alam niyo yun, nagtatanim sila. Tinataniman tayo. Tayong mga Duterte. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ulit, sila ba may duda na iboboto nila si Pacquiao, si Tito Soto, si Bong Revilla, si Lito Lapid? Wala naman silang duda eh. Iboboto nila lahat ng kandidato nila eh. Tayo, tinataniman tayo ng duda sa mga kandidato natin. Di ba? Puta, bigla niyo pagdududahan si Bato. Ano katwiran niyo kay Bato? Bakit hindi niyo siya iboboto? Kasi mahina si Bato. Puta, mahina pala eh. Kung nag-imbestiga ba si Bato, makikilala ba natin yan sila Morales? Malalaman ba natin yung mga buhay ng mga bangag na yan? Okay, punta po tayo sa ibang balita.
Pasensya kayo hindi puwedeng masyadong ano, kasi madaling araw, eh. Ito po nakakatawa. Yung mga nagsasabi po na ngayon na darating na yung ICC, ito po si Christina Conti. Ayan, ang sabi po ni Christina Conti, ah, yung ICC po, hopefully, ito po, Attorney Krista Conti hopes the International Criminal Court could issue warrant by the end of 2024. Oh, manahimik na kayo. Ito po yung abogado ng mga tao natin. Ang mga rereklamo laban kay Duterte. Hopefully, nananalangin lang po sila. Hopefully, sila po ay mag-issue na before the end of 2024. Kaya tigil-tigilan nyo na yung ka-ICC. Marami pong problema ang ICC. Kasi kung ako ang ICC, wala ba kayong presidente ngayon? Bakit hindi nyo kaya yung dating presidenteng usigin? Ano po ang ikakatwiran ng mga nagrereklamo sa ICC ngayon? No? Wala na sa kapangyarihan si Tatay Digong. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso sa korte nyo? Problema lang ng Pilipinas yan eh. Hindi po, in fairness po sa ICC, unahin nila yung problema ng Israel, problema ng Russia, mga totoo pong international. Sila po International Criminal Court. Pag sinabi pong international, at least may dalawang nasyon na involved. International. Sino pong ibang nasyon ang involved sa war on drugs ni Duterte? May kalaban ba tayong nasyon sa war on drugs? Ito po ay diskarte ng Pangulo ng Pilipinas. Iba na ang Pangulo. Iba na po yung Pangulo. Usigin nyo na. Pwede naman yun. Alam niyo po, inuusig. Pwede lang po yan, no? Sa mga inusig po sa mga African nation. Kasi nakaupo yung presidente nila. Yung nireklamo nila sa ICC, may power pa na. Kaya hindi po siya magalaw dahil siya pa yung kasalukuyang nakaupo. Si Duterte, hindi na po nakaupo. Doon lang po papasok yung International Criminal Court kung walang umiiral na batas dahil kontrolado ng Pangulo. Eh sa kaso ni Duterte po, anong korte ang kontrolado ni Duterte? Mga ungas talaga itong mga to eh. Gusto nyo nang hindi iboboto? Eto, pakinggan nyo. Etong tao na to, itinanggi na yung pagtaas-taas sa kanya ng kamay ni Duterte. Bobo nga. Ito pinakabubong kandidato sa lahat. Ano pa to, ang tapang pa nito ha. Oh, ito sinabi. Alam mo kung tatakbo ako, andun ako sa Senado, makikipag-away ako, makikipag-Englishan ako, ang gagawin ko, hep, hep, hooray! Narinig nyo? Ang gagawin niya raw, hep hep hooray. Hindi raw siya makikipagtalo, hindi makikipag-Inglesan. Pag nanalo raw siya sa Senado, hep hep hooray. Kilala niyo na yan si Kuya Will. Pag yan nanalo pa, tinanapan ninyo ng... Eto ha. Yan ang sinasabi niya. Ha? Hindi ako makikipagtalo, hindi ako makikipag-Inglesan. Ang gagawin ko rin, hep hep hooray. Pag may nag-aaway, mga calling, mga kasama ko sa Senado, pakinig kayo. Kandeng-kandeng.
Oh, 'pag may nag-away daw ng mga senador, makinig kayo mga colleagues. Kendeng-kendeng, iboto niyo 'yan. Mga kapatid, panahon na para magkuwentuhan. 'Yan, ano na kayo, komento at magbabasa na tayo. Saglit lang para makatulog na rin yung iba. 3:00 na, eh. Igiling-giling, bahala siya sa buhay. Kulang ang budget niya para sa ayuda niya sa senior citizen. Nakasilip ng ayuda si Kuya Will. Dubi-dubi-dub-dap-dap, noyo boom tarat-tarat. Alam niyo po, sa totoo lang